Isang araw na naman nagdaan na pag-aaya at ayan, biglaan na naman ang pag-nature trip namin. Tara, samahan nyo kami pumunta ng Bitbit River located sa North Sagaray, Bulacan. Around 10 AM nga pala nagsimula na kami mag-asikaso ng mga dadalhin namin. Tulad na lang ng mga camping chair, camping table, pagkain at mga gamit namin. Hindi na nga pala kami nagbitbit ng mga damit dito dahil uuwi kami ng basa. Para naman kahit papano ay mabawas-bawasan dahil nakamotor lang kami. Bago nga pala magsimula ang mahabang paglalakbay ay nagpagas na muna kami at nagpagkondisyon ng motor para naman dire-diretso lang yung biyahe namin. Nakakatawang isipin na apat lang kami pumunta ng Bitbit River. At totoo nga pala yung sinasabi nila, no, kapag kabiglaan talaga natutuloy. Tapos wala na kung ano-ano nung pang dahilan. Nga ilang minuto nga lang pala ay nandito na kami sa San Mateo. Kung wala nga pala kayong idea papuntang Bitbit River, ayan, tingnan ninyo yung video natin. Maayos naman ang kalsada dito at take note guys ha. Kapag malapit na nga pala kayo dito sa may bandang Bitbit River guys, ang daan nga pala dito ay palusong or pababa plus naka-rough road pa. Kaya naman bawas-bawasan ninyo ang pagiging matulin dito sa daan na para maiwasan ang kahit anong aksidente. Ang nakakatawa sa biyahe namin kahit 10:30 na kami nakaalas ay hindi siya mainit at mapifeel mo pa yung lamig ng hampas ng hangin. So eto na nga, medyo malapit na nga pala tayo dito sa pinaka-pin location natin at hanggang dulo ganyan po yung kanyang daan. Alam mo, na-excite na nga ako makarating dito dahil nakikita ko na yung tubig at vibes neto. Nakakatawa lang kasi first time lang din ni Ellie pumunta dito sa Bitbit River. At ayan guys, eto nga pala yung dalawang kasama namin na si Kuya Reggie and si yung kapatid ko. O diba, apat lang kami plus one si Ellie. Nakakatawa lang no? Ayan, look at this vibe guys. Napakaganda at ang linis ng place. Pagkadating nga pala natin dito sa location na to, eto nga pala yung bubungad sa atin. Hindi ko inakala na 30 pesos per parking at yun lang po yung binayaran namin. Isinama ko na nga rin pala dito yung clips ng rates at ayan, pakipost na lang po para makita ninyo. Hindi na nga pala kami kumuha dito ng cottage at dahil meron din po kami mga dalang camping table and camping chair. Pero kung nais niyo naman kumuha ng cottages ay nag-range lang to ng 300 pesos. Tapos mamimili ka na lang kung saan cottage ang gusto mo or kung saan yung magandang spot para sa ayan, dahil wala nga pala kaming cottage na kinuha, sinimulan na namin maglakad at maghanap ng place kung saan pwede magtayo ng camping table and camping chair. At pinili nga pala namin dito sa may bandang ilalim ng puno para mas nakaka-relax at mas maganda yung view. Grabe, nakakatawa lang yung reaction ni Ellie na sobrang excited at sabi ba naman niya, Mami, swimming, swimming. At dahil gusto na magbabad sa tubig. Grabe talaga tong batang to. Daig mo pa talaga ang kapatid ang tubig na ito. Kapag ganito talaga yung mga view, no, ang sarap mag-relax, ang sarap mag-isip, at yung tipong hindi ka talaga nai-stress. Lalo na kung bet nyo talaga ang nature trip na ganito. Alam nyo ba na ang ginastos lang namin dito ay 60 pesos tapos nakapag-stay na kami ng matagal. Na-enjoy namin tong view na to. O diba, napakamura lang tapos nakaligo ka pa. Bago ko nga pala malimutan, ang binahe nga pala namin dito, mga almost 30 to 35 minutes lang. O diba, mabibigyan mo na yung sarili mo ng ganitong kapayapa at enjoy yung view. Grabe, wala talaga akong may reklamo dito dahil tingnan nyo naman guys kung gaano karami or kukonti lang yung tao na to that time. Ayan, daig ko na naman talaga na inarkalahan tong buong resort na to. Pero syempre, marami rin mga humabol ng mga bandang hapon nito. Pagkatapos nga pala namin maghanap ng pwesto, ayan, sinet up na kagad namin yung mga upuan at lamesa para naman makapagpahinga. Alam nyo, isa sa mga nagustuhan ko dito na kahit mainit, ay ramdam mo pa rin yung presko ng hangin. Nakakatawa lang no, kahit na meron kang camping chair at camping table, pwede mong dalhin kahit saan. Pwede ka na makapag-relax or pumunta kung saan mong gustong view. O tingnan nyo naman talagang dalawang motor lang kami nito that time. Sabi ko nga sa asawa ko na mag-ready na siya ng makakain namin para makapagpahinga at makakain dahil tanghali na nga rin pala nito. Unti-unti na nga pala pinaglalabas ng mga gamit ng asawa ko at tingnan nyo naman kung ano-ano yung mga dala namin. After niya maglabas ng camping table, ayan, ang sinunod naman yan nilabas ay yung mga pagkain namin. Pero syempre, inuna ko na si Ellie, ayan, pinagtimpla ko na kagad siya ng gatas neto. Dahil apat nga lang pala kami dito. Ang dala namin pagkain nito, yung adobong toyo, sardinas, kaldereta, at tinapay lang. Tingnan nyo naman kung gaano namin na-enjoy yung pagkain namin. Ang sarap talaga kumain sa ganitong lugar, no? Payapa, at na-enjoy mo pa yung view.
Ang Bitbit River ay isa nga pala to sa mga dinadayo dahil sa kanyang angking ganda at view, lalo na ang linis ng ilog. Hindi mo rin masisisi yung mga tao dito kung bakit nila pinagbabalik-balik dito. Bukod na sa mura, ay makakaligo ka pa. Ang kagandahan kasi sa ilog ay running water ito. O diba, kitang-kita nyo naman kung gaano kami nararelax dito. Dahil ready na nga pala itong mga pagkain na to, ayan, tara, samahan nyo kaming kumain at enjoy ang mga dala namin. Ang pwesto nga pala namin dito ay sa may bandang ilalim ng puno. Dahil dito yung nakita naming magandang spot at malilim. Tingnan mo naman tong batang to, imbis na ako yung magsusubo sa kanya, ako yung pinapakain. Ang sarap talaga sa feeling, no, kapag kaganto ka attach at kalambing yung anak mo. Tapos meron kang magagandang clips or video para naman meron kang babalik-balikan na video. O diba, ang sweet-sweet niya. Pero syempre hindi rin magpapakabog, kailangan din kasama si daddy sa clips. Alam nyo, iniisip ko habang bata pa lang si Ellie, gusto ko maranasan niya yung mga ganitong nature trip, outing, or kung ano pa man. Aya, mga ilang minuto nga ng pagpapahinga, ayan, inaya naman ako ni Ellie na mag-dance-dance daw, kaya tingnan niyo naman yung ginagawa namin. Laking pasalamat ko talaga sa Panginoon na binigyan ako ng ganitong kabibo, healthy, at katalinong baby. Alam mo, ito yung pinakamasayang part ng buhay ko, yung nagkaroon ako ng baby. Kahit sobrang kulit, pasaway, pero napakalambing po niya. Iba na talaga yung nagiging takbo ng buhay natin, no? Sa sobrang daming pagsubok, ay nako, alam mo, kapag ka-nilove ka talaga ng anak mo, lahat napapawi, lahat ng pagod, stress, at kung ano pa yung pinagdaraanan mo. Pagkatapos nga pala namin kumain, ayan, pinagtatanong ko nga pala yung asawa ko, si kuya, at yung kapatid ko, na kung meron bang ice cream. Yes, dahil naghahanap ako ng ice cream that time. Umisigaw pa nga ako dito ng ice cream, asang ka na? Pagbilhan ako ng 5 kagad. Napatanong naman kagad ang asawa ko, bakit daw 5? Syempre, sabi ko, 2 kagad sa akin. O diba, ganun lang ako katakaw sa ice cream. Kaya pagkatapos nga pala namin magpahinga at kumain, ako ang bata nagtatatanong at gusto na maglublob daw sa tubig. Pero ang nakakatawa dito, after namin siyang palitan ng rash guard, nakatulog na. Kaya nga sabi ko doon sa kapatid ko, ano ba itong batang to? Gusto lang palang matulog ng naka-rash guard. Habang natutulog nga pala dito yung kapatid ko at saka yung anak ko, ayan, pumunta nga muna ako dito para mag-take ng video. Talaga sa mga nagustuhan ko dito ay yung nakaka-relax, yung ingay ng tubig, ng ibon, tapos yung lamig pa ng hangin. Grabe, doon pa lang panalong-panalo na. Tingnan nyo naman kung gaano kalinis at kapayapaan nito. O, diba, nakaka-relax at na-enjoy mo lang talaga kung ano yung mga nandito. O, tingnan mo naman kung gaano mo nakikita yung bato dito at yung lalim ng tubig. Sobrang linis, no? Kaya mas pinipili ko talaga maligo sa ilog kesa sa swimming pool dahil dito, naka-running water pa. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Diba, napakaganda at tingnan nyo. At may mga isda rin dito. Look at this, guys. Nakaka-love talaga at talagang mafe-feel mo yung nature dito. Nako, kung isa rin kayo napapagod na at gusto relax at mawala yung stress, guys, huwag ninyo ipagkait sa sarili ninyo. Kahit sa konting oras lang ay mabigyan ninyo ng kapayapaan or relaxation yung sarili ninyo. Take note ha, habang bata, kailangan natin ma-enjoy at maging masaya lang sa buhay. Hindi ko naman sinabing takasan natin yung mga problema, pero syempre kailangan din natin lang pause or stop para mas makapag-isip-isip ng tama. Tapos kapag naramdaman mo na yung pagiging relaxation, yung tamang reset, saka naman tayo sumabak sa hamon ng buhay. Alam nyo ba, i-share ko lang sa inyo, simula nung nanganak ako versus nung dalaga pa ako, ibang-iba talaga yung aking lifestyle. Sa nung dalaga ako, yan, taon-taon kami umaalis para naman mabigyan namin yung sarili namin ng reward.
Pero nung nagkaroon na ako ng baby, syempre as a first time mom, ang dami mo kailangan i-adjust at ang dami mo rin kailangan matutunan. Ang taon lang din ako nagstay dito sa bahay at ang dami ko talagang adjustment at natutunan sa mga buhay-buhay kapag ka meron ka ng anak. Grabe no, kaya kudos talaga ako sa mga first time mom or sa mga nanay at talagang mas pinipili yung mga ganitong bagay. Tapos habang lumalaki si Ellie, grabe, lagi ko sinasabi at pinaparinig sa kanya, Lord, thank you for giving us Ellie. Tapos kapag nagkaroon ka na ng anak, lagi mo rin tinatanong yung sarili mo, bakit ngayon lang? Bakit ngayon ko lang naisipan na magkaroon ng baby or mag-start na magkaroon ng pamilya? At kapag nakikita ko yung mga pamangkin ko at yung kapatid ko, yung mga kilala ko, nako, sabi ko, meron na silang binata at dalaga, pero syempre hindi lang naman magtatapos sa isa lang to. Kasi gusto ko rin magkaroon ng 4 to 5 na anak. Kasi alam ko naman din na hindi rin naman ako yung habang buhay na makakasama nila. At ang hirap din kasi na lumaki na mag-isa ka lang din at walang kapatid. Ayun yung isa sa mga ayaw kong maranasan ni Ellie. Parang kami lang magkakapatid. Ayan, may matatakbuhan kami ng bawat isa para makapag-share ng mga pinagdaanan, pulot aral, especially yung comfort ng bawat isa kasi iba talaga kapag pamilya mo yung tinatakbuhan mo. Buti na lang talaga meron akong pamilya na nakasupport, nakaguide at handang tumulong sa bawat isa sa inyo. Kaya dun pa lang panalong-panalo na ako at ang laki ng pasasalamat ko sa Panginoon. Kaya Lord, thank you so much po. Sayang lang kasi hindi naabutan ni Papa si Ellie. Yung pa naman yung pinakinaantay niya sa akin. Ang sarap lang din na gumawa ng mga katulad ng ganitong memories, no? At ang sarap din balik-balikan dahil napakabilis din ng panahon ngayon. Tingnan ninyo, parang kahapon lang nag-start ang New Year tapos ngayon patapos na kagad ng buwan. O diba, napakabilis lang talaga ng araw ngayon. At ang bilis lang din lumaki ni Ellie. Grabe. Parang nakaraan lang, nasa braso ko lang siya pero ngayon, marunong na siyang umindi at mag-no na mag-no. Nak, sinasabi ko sa iyo, i-enjoy mo lang yung pagkabata mo at i-enjoy mo lang yung pagiging childhood mo dahil si mami mo at ang daddy mo never naka-encounter ng ganito kaya lahat ng hindi namin naranasan anak, ipaparanas namin sa'yo habang bata ka pa kasi eto, hindi mo na magagawa ng ganito kakabata nang walang tipong iniisip or problema. Kaya Lord, thank you so much dahil andyan kayo palagi para igabay at isupport po kami sa araw-araw. Thank you Lord sa lahat ng mga blessings po. Guys, tingnan nyo naman si Ellie kung gaano nyo na-enjoy itong tubig na to. Basta sa tubig, go na go at wala talagang kahintuan to. Buti na lang talaga napapayag ko rin to mag-sombrero para naman maiwasan at madagdagan ang pagiging neg-neg ng mukha niya. Nako anak, hindi tayo lahing mga Amerikana ha. Tingnan mo si mami at daddy mo. Nako talaga. Hirap bumawi ng kutis anak. Lalo na kami mga morena at moreno lang. After nga pala namin mag-globe-globe, ayan, bumili nga pala kami dito sa tindahan ng timplang kape which is 20 pesos lang po per order. Tapos, papartneran lang din namin ng tinapay na dala namin. Ang mga time nga pala nito ay around 3 p.m. na kaya naman napag-decide namin na after namin kumain, maglulup-lup kami ulit dito dahil nga mga 4 p.m. ay aalis na rin kami para hindi kami maabutan ng dilim sa daan. Lalo na mayroon kaming kasamang bata. Tapos, ang ginawa lang din namin dito ay kumuha lang din kami ng mga konting video at pictorial ng bawat isa para naman meron kaming remembrance. Ayan, sige anak, enjoy mo lang yung agos ng tubig dyan at yung linaw. Ayan guys, kung naghahanap kayo ng lugar or makonsider nyo tong Bitbit River na to para makapag-nature trip, makapag-relax or makapag-stress out, sa linaw ng tubig, ang ganda ng lugar at malinas plus affordable pa. Mga ilang minuto nga lang pala ay nag-impake na kami dito or nag-ready na rin kami ng paalis dahil pinaplano din namin mag-take ng video or photos dito sa tulay na to. Isa nga rin pala to sa mga spot na palaging may tao at dinadayo itong tulay na to para mag-take lang ng mga video or photos. Nung paalis na nga rin pala kami, marami nga rin pala mga nagsidatingan para naman mga mag-overnight. Yes, tama po kayo na narinig. Pwede po dito mag-overnight. Kaya ano pang inaantay nyo? I-Google Map or i-Waze nyo na to para mapuntahin nyo rin ang Bitbit River. Sige anak, magpaalam ka na. Thank you for watching.